Ano ngayon? Kung mahirap ako, papasukin ng lahat. Makakain lang ako. Ano ngayon? Kung lumalagpak ako, magsusunog ng kilay ko. Makatapos lang ako. Problema'y dadaan, lahat may paraan habang humihinga. Pag-asa'y di mawawala, lalaban, gagapang, babawi din ako. Susugod, kakayod, pagsisikapan ko. Balang araw, Good morning guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Rawag City at ito ang Marcos Stadium na tinatawag namin dating grounds. Hindi yan ganyang kaganda dati, no? Maliit lang yan na oval and then wala pa yan. Yung nakikita nyo ng mga ng mga silungan, ano ba tawag yan? Ay wala pang ganyan before. Pero ngayon, kung makikita nyo, ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda, napakaganda mga guys. At sana magkita-kita tayo dito hopefully sa April or sa May. April-May. Yan, magkita-kita tayo dito para sa palarong pambansa. Okay, welcome to my channel. Nandito na naman tayo, panibagong video, panibagong vlog, panibagong topic. Hindi ko pa pala nababanggit noon ay itong aking agency ngayon ay pangalawang government agency pa lang na pinasukan ko. Ang unang agency na pinasukan ko ay doon kami nagkaroon ng phobia ni Mrs. Doon kami nagkakilala kasi yung tipo bang nasa bahay ka na, iniisip-isip mo pa yung trabaho mo, iniisip-isip mo pa yung galit ng boss mo. Halos hindi ka makatulog, no? Paghiga mo, paggising mo, gising ka pa rin. Garang ganon, parang hindi ka pa rin talaga, parang minsan nga ayaw mo nang pumasok eh. Parang ganon yung mga nai-experience namin dati at kapag nataniman ka talaga ng phobia, sa trabaho ay napakahirap. Yung mga director, yung mga matataas ang posisyon, parang ang hirap kausapin. Totoo lang, parang ang layo-layo nila. Actually, hindi siya national government. GOCC siya. Ang hirap kausapin, parang ang laki ng gap. Position-based talaga. Merong power tripping. Grabe yung experience namin ni Mrs. doon. Sobra talaga. And then, kapag sumali ka pa sa Union, grabe, inilantad yung pangalan namin. Siyempre, baguhan lang tayo noon. Pumirma tayo sa Union na hindi naman natin alam kung ano pa ang purpose nun before. Ang nangyari noon, grabe, sa harap ng pinakalabi, nandoon yung mga pangalan namin, nakalagay doon. Ang galit na galit sila sa Union kasi nga merong inireklamo. Inabutan ko noon ay may mga nagrarally sa harap. At yung pinakahuli, yung parang tapos na ba ang term ng ng director doon, parang pinapapirma kami na para mag-stay. Tapos narinig ko yung sekretary niya, baka yung iba dyan, napipilitan lang. Hindi ko maisip kung ano yun. Tapos nung huli ko na lang nalalaman, ganito pala. Kasi parang against sila sa isang na yun, na ayaw ko. Kumbaga medyo ipet at hindi pabor ang mga ibang desisyon na ilalatag sa amin. So, hindi naman ako nagreklamo para mag-rally pa. So, ang purpose ko lang naman doon ay umalis na. And then nga, nagkaroon ng pagkakataon na sumama ako sa pinsan ko para mag-business, ay umalis na kami. Umalis na kami ni Mrs. at siya ay lumipat sa isang private bago siya nailipat ulit sa isang national government, sa GOCC rin. Then ako ay nag-business and then pagdating noon, pagdating noon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-review ulit at pumasa na nga ako. Yan. And then, nung pagkapasa ko, ay may ginawa mo na ako negosyo and then saka ako nag-apply ng mga trabaho. At huli ko nga naisip, no? Bakit nga ba hindi ko naisipang mag-apply sa agency na pinagtrabahuhan ng aking ina, na kung saan yung agency na yon ang nakapagpatapos sa amin. Yung dugot pawis ng aking ina na ginamit doon at ng aking ama rin naman sa Department of Agriculture, pero siyempre mas malaki kasi ang naging benepisyo ng aking mother. Yun, kaya nung pumasok ako, nung nag-apply ako, nagkaroon naman ako ng pagkakataon na maibigay sa akin ang posisyon. Kabadong-kabado talaga ako kasi syempre nga second time ko sa government. At doon ko na-realize na nagka-phobia nga pala talaga ako. Parang ilang akong makipag-usap muna sa mga tao, sa mga posisyon. Pero una pa lang, medyo nanibago ako sa approach.
Kumbaga sa akin lang para silang mga agila na ang baba ng lipad. Napakaamos sa mga tao nila. Diruin mo yun, yung mga gulat na gulat ako doon, no? Shoutout nga pala kay Ma'am Shirley Pereira, siya yung OIC-SDS noon, nung na-assign ako doon sa Occidental Mindoro. Gulat ako nung kinakausap ko siya, napaka-humble. Sabi ko, ang layo nito doon sa unang government agency na pinasukan ko. Talaga namang by that time, parang bumalik yung interest ko, bumalik yung gana ko sa government. Talagang natuwa ako, sabi ko, grabe no, yung pinaka-head ng agency, nakakausap mo lang ng ganito, kinakausap ka lang. At hindi lang yun, hindi lang ako, no, pati mga security guard, pati yung mga mabababa ang posisyon na nandoon sa agency, kinakausap. Ibang-iba talaga ang tradisyon sa agency na ito na napasukan ko. And then, lalo na nung pumasok ako lalo na nung nagpalipat ako sa regional office. Grabe mga guys. Regional director, biruin nyo, kinakausap tayo. Kasi sa totoo lang, no, sa unang agency na pinasukan ko, government agency, hindi ganoon, napakailap ng ng mga director nila, hindi, parang ang taas. Kaya nung nalipat ako sa Mimaropa regional office, ay talaga namang grabe, no, talagang kinakausap nila ang lahat ng tao ng may pagpakumbaba, para silang mga leon na napakaamo. Leon, parang tigre na napakaamo sa gitna ng kagubatan. Sinusupervise nila ang kanilang kaharian. Ganon, doon ako natuwa. Yun talaga ang naging bansag ko, lalo na specifically sa regional office na kinabibilangan ko sa Mimaropa, sa agency na yan. Talagang masasabi ko na parang mga parati kong sinasabi nung mga agilang ang bababa ng lipad. Napakaamo, mga tigre na ang babait sa mga tao nila, nakikipag-usap, inaalam ang mga sitwasyon. Talagang magugulat ka na kinakausap nila pati security guard, mga job order, lahat ng walang pagmamataas. Maswerte ako. Yun ang naabutan ko. Hindi ko alam sa iba at saka sa ibang regional office. Pero sa akin, ay masasabi ko, ganun talaga. Maganda ang naging experience ko simula noong 2015 hanggang sa ngayon. Maaari din namang nasa posisyon dahil nga accountant ako. Pwede rin ganun. Pero hindi. Hindi lang naman ako yung kinakausap nila. Hindi lang naman yung mga may posisyon at saka yung mga may head ang kinakausap nila. Mababaitin talaga sila sa mga bababang posisyon sa amin, sa mga support staff. Napakaganda ng management, regional director, assistant regional director, ang mga boss namin. Nagmamalaki ko tong agency ng Mimaropa na napasukan ko ngayon na napakaganda. Natutuwa ako at nakakausap namin yung pinakamatataas na posisyon na nandyan. Ultimo sa mga central office ay talagang napaka-humble. Kumbaga nga, no, sinasabi nila kapag nandito ka sa agency na to, kahit labas na, kahit tapos na ang office hour, hindi pwedeng makita ka basta-basta sa labas na nasenglot, pagyawang-gewang ang ano, kasi nga parang may reputasyon na iniingatan sa agency natin. Hindi pwedeng ganun. Kaya naman siguro ay ganun na rin simula sa mataas na position ay napaka-humble ng ating mga boss. Okay, ulitin ko, katulad ng sinabi ko kanina, dito mo matatagpuan sa Mimaropa Regional Office ang mga agilang bumababa sa paglipad at ang mga leon na maaamo, mga tigring maaamo upang makita nila ang kanilang kaharian ng maayos, upang ma-supervise ng mas mabuti. Nakakatawa. Natuwa ko talagang napakaganda ng experience natin dito. At sa mga sa mga gustong makasama sa atin dito sa regional office, meron pong bakante sa amin. Kailangan namin ng 3 accountant. Yan, 3 accountant 1 sa Mimaropa Regional Office. Ang office po namin ay nasa Pasig City, Meralco Avenue. Yan lang. At yung mga interesado ay pwede lang i-search nyo sa website ng DepEd Mimaropa para sa vacancy, o kaya message nyo ako para masabihan ko kayo, mapadala ko kayo ng files. At kailangan pa namin certified public accountant, no experience needed, at no age limit. At basta mabait. Yan lang kailangan namin sa DepEd Mimaropa. Sana
maisipan yung sumama sa aming agency at talaga namang masasabi kong hindi kayo magsisisi at napakaganda ng magiging experience nyo dito katulad ng naging experience ko dito sa Mimaropa. Kung sa experience lang at sa training ay hindi ka natalo, talagang mararanasan mo yun dito. At hindi ka namin pababayaan. Nag-share kami ng mga kaalaman, mga guys. Okay? At kung nagustuhan nyo ang ating video, mga guys, baka pwedeng pakishare at pakilike ang ating video. At kung hindi naman nabala, baka pwedeng subscribe na rin ang ating channel at paki-like ang Facebook page, Wisdom Thoughts, Events and Publishing. At ang YouTube channel natin ay Marlo Chudo Vlogs. Okay? At maraming salamat. Kaya lang. Till next time.